Ngayon, ayos. Hindi talaga, meron talaga mga tanong na hindi ko mapalagpas. Sayang eh. May kinalaman dun sa huli nating vlog tungkol sa red eye, kung bakit medyo mahihina. Isa o dalawang tanong meron ngayon kay yung isa yata kay Nelson Faustino Balagtas. Aba, star sender natin yung kakasend lang ng 10 stars. Speaking of star sender, si Chris Maneha nagsend na naman ng 10 stars, di ba? Tapos si Erwin Asuncion, ayun yung mga parang kumbaga nagikatulong natin sa pag-sponsor ng mga scholars kumbaga. Para hindi masyadong matuition. Anyway, ito yung tanong na may kinalaman sa red eye kung bakit medyo mahina. Sabi ni Nelson Faustino Balagtas, ayos boss idol, wala kayang vitamins para lumakas sila? Aba, tama nga naman. Yan ang mga tanong na dapat nating medyo bigyan pansin. Sabi naman ni Maynard De Jesus Perfinian, a blessed day prof. Ayos, naging professor na tayo. May seeds po ba na nagpapataas ng melanin? Abay, maganda talagang tanong. May seeds po ba na nagpapataas ng melanin? Sabi ni Maynard De Jesus Perfinian. Anyway, ganito no. Inaral natin para ako din na-intriga kaagad eh. Sabi dito sa mga research, walang particular na research tungkol sa mismong feeds ng mga ibon. So ang nakagilap lang natin mismong sa tao. So hindi tayo makakasiguro no. Mismong sa tao 'yun. So hindi natin alam kung gaano ka applicable. May nagbebenta na naman, naririnig nyo ng mga iba't ibang klaseng isda sa ibang baryo. Yun, naririnig nyo ba? May nag-comment na nga, ako nakalimutan ko, sana binasa ko na bumili na raw ako ng iPhone 17 Pro dahil may noise cancelling. Sabi ko, parang katulad din yan ng pagtuturo ko, yung budget ko, one step at a time. Anyway, sana medyo malinaw. Okay, ang pinag-aralan natin o hinahagilap nating research, may kinalaman sa tao, paano magkaroon ng good production ng melanin. Ito mga sinabi, ang mahalaga, copper, magnesium, yung mga minerals na yan, vitamin A, para sa tao, no? Yan yung mga sinasabi nila. Vitamin E, mahalaga. Vitamin C, balik-balikan nyo lang tong vlog para makita natin. So marami pang iba, no? So inaral ko, sabi ko, teka, ano ba ang may magnesium, may copper, may vitamin A, vitamin E, vitamin C. Eto, kadalasan naman leafy green vegetables, no? Kaya siguro yung mga pakain nating gulay, spinach is parang kangkong dito sa atin. Kaya mahalaga ang kangkong, wag lang mayat maya kasi marami nagsasabi medyo napapapoops. So mahalaga ang mga leafy greens tulad ng kangkong, broccoli, carrots, yun, mga orange and yellow vegetables. Vitamin E, makikita din may powerful antioxidant. Vitamin C. So ang dapat tanungin, kaya halos naman staple food ng mga ibon natin is mga seeds, di ba? So ano mga seeds ang most likely na meron ng mga yon? Magnesium, copper, vitamin E, vitamin C, vitamin A. Nakita natin dito na ang sunflower, ang sunflower seeds may copper, may vitamin E, maganda ang copper content niya. Nag-activate pala ito ng enzyme tyrosinase. Yung enzyme tyrosinase, nabasa ko din ito kay Dirk, nagko-convert ng amino acid tyrosinase into melanin. Kaya mahalaga pala ang copper. Vitamin E naman, powerful antioxidant, nasa sunflower din, sunflower seeds. Pinoprotect nito yung cells na nagkakaroon ng melanin synthesis. So maganda sunflower seeds, actually pinapakita niya. Etong millet, alam naman natin may red and white millet sa pakain natin sa bird seeds, no? Red and white millet. Mataas ang magnesium content niya na maganda rin sa melanin production. Kasama ang iron, zinc and potassium. Antioxidant din siya. Rich sa B complex vitamin. So actually ang millet maayos. Maganda rin siya para sa production ng melanin bukod sa mga binanggit kong leafy green vegetables. Actually, ang barley pwede rin. Hemp seed, ayun. Sa flower, parang sunflower rin. Sa flower seeds, maganda rin.
So yung mga seeds na yun, ituloy lang natin. Pero wag namang sobra-sobra kasi baka naman narinig nyo sunflower maayos. 90% sunflower ilagay nyo. So tingnan nyo lang yung mix na maayos. Okay, hindi ko lang mapalampas to kaya ang ganda, 'di ba? O baka may pagkain na para mapaganda lalo ang production ng melanin. Pero anyway, pinaka the best talaga para sa ino, hindi lang yung pagkain is wag nang mag back to back as much as possible ng ino or mag back to back ng fallow kung pwede naman. Pinaka the best yung visual fallow, isang split fallow, yung visual ino, isang split ino. Lalo na kung yung split ino nyo galing sa mga ancestral grain na tinatawag natin, no? So the best yun, kaya nga paulit-ulit nababalik tayo sa pure grain or ancestral grain. So yun lang muna, hindi ko lang siya mapalampas. Hasta la vista mga kaibog!